Nay, may gusto pong kumausap sa inyo ngayon. Magkakilala daw po kayo, anak ng amo ko. Wika ko, natigilan si nanay. Sandali itong hindi nakapagsalita. Sino? Anak ng amo mo? Takan-takan nitong tanong. Hindi ko na ito sinagot pat iniabot na kay Ma'am Ayan Bella ang hawak kong cellphone. Malugod naman itong tinanggap ni Ma'am Ayan Bella. Sabay naglakad palayo sa amin. Narinig ko pa ang pagbanggit nito sa pangalan ng nanay ko at ang malakas nitong pagtawa. Naalala ko pa nung nasa probinsya nyo kami. 2 days lang kami nagstay doon pero agad na napalapit ang loob ni Ayan Bella sa nanay mo. Narinig kong wika ni Madam Marian. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ang bait po ni Ma'am Ayan Bella, Madam. Kahit na mahirap si nanay, nagawa niya pang makipagkaibigan. Sagot ko. Nakangiting tumango si Madam. Yes, hindi siya lumaking mata pobre. Isa siya sa ipinagmamalaki ko sa pamilya. Mabait siyang bata at maalalahanin. Nasa tabi ko siya palagi nung mga panahon na down ako. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maintindihan ang ibig nitong sabihin, kaya tinitigan ko na lang si Madam Marian. Kung mabait si Ma'am Ayan Bella, mas mabait ito. Kitang-kita ko yun sa maganda niyang muka. Smiling face si Madam at siguro maraming nagkakagusto dito noong kabataan niya pa. Kaya siguro kitang-kita ko kung gaano ito kamahal ni Sir Gio. Rafael's POV. Kasalukuyan akong nakatambay sa bar ng isa sa mga kaibigan kong si Drake Davis. Hinihintay ko ang iba ko pang mga kaibigan na sila Arthur at Peanut. Tinawagan ko sila dahil gusto ko silang makausap. Gusto kong maglabas ng sama ng loob. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Masyado akong apektado sa sinabi kanina sa akin ni Veronica. Kainis. Sino ba siya? Pasalamat nga siya, hinahalikan ko siya eh. Yung ibang mga babae nga dyan halos magpakamatay mapansin ko lang. Samantalang siya kine-question niya ako kung bakit palagi ko siyang hinahalikan. Bakit ba? Sa gusto ko eh. Nakaka-addict ang labi niya at pakiramdam ko kumpleto ang araw ko kapag ginagawa ko yun. Pagkatapos pagbabawalan niya ako ngayon dahil amo niya daw ako. That's bullshit. Malakas kong wika. Mabuti na lang at wala akong kasama dito sa VIP room. Kung hindi mapagkakamalan pa akong baliw na nagsasalita mag-isa. Hindi ko mapigilan na sabunutan ang sarili kong buhok nang muling lumitaw sa balintataw kong itsura ni Veronica. Ano bang nangyayari sa akin? Namimiss ko na agad siya. Gusto ko nang umuwi ng mansyon para makita siya. Nasa ganoong pag-iisip ako. Nang pumasok ang 2 sa 3 kong kaibigan, si Arthur at Peanut. Masyadong busy ang bar na to at susunod na lang siguro mamaya si Drake. Pare, anong problema? Pambihira naman nasa kasagsagan kami ng mainit na tagpo ni Rika, bigla ka namang tumawag. Reklamo ni Peanut Smith, sabay upo sa harap ko. Halatang hindi ito masaya sa pangiistorbo ko na ginawa ngayong araw. May problema ba? Huwag mong sabihin na magpapatulong ka na naman sa paghahunting ng babae na ipapalit mo kay Sofia. Bakit ba kasi bigla mo na lang dinispatch ang babaeng yun? Sayang pare, ang ganda ng katawan at ang kinis ng kutis. Hindi halatang laging laman ng kusina. Sabat naman ni Arthur, umismid ako. Hindi ko kailangan ng babae ngayon. Tinawagan ko kayo dahil gusto kong humingi sa inyo ng payo sa mga dapat kong gawin. Sagot ko sabay tungga ng alak. Agad na natigilan ng 2. Seryoso akong tinitigan. Aba, bago to ah. Bakit? Anong problema? Akala ko ba nagkasundo na kayo ng mga magulang mo? Kaya ka nga abala nitong huling araw at ayaw pa istorbo sa amin dahil nakapokus ka na sa pagpapatakbo ng kumpanya nyo, di ba? Muling sagot ni Peanut. Umiling ako. Napansin ko naman ang makahulugang pagtitig sa akin ni Arthur bago ito sumagot. Tungkol ba to sa babaeng kasama mo kagabi sa resto ko? Kay Veronica? Tanong nito. Agad namang nakuha ang atensyon ni Peanut dahil doon. Sinong Veronica? Bagong babae mo pare? Wow, grabe ka. Nung nakaraang linggo lang kayo naghiwalay ni Sofia, may kapalit ka agad? Muling sabat ni Peanut. Not like that. I don't know. Nababaliw na ako. Nakaka-addict siya pare. Sagot ko naman. Naguguluhan naman na tumitig sa akin ang 2. Takang-taka sa sinabi ko. Teka nga, ano bang pinagsasabi mo? Sinong nakaka-addict? Ikaw ha? Baka kung ano na yan.
Muling sagot ni Peanut. Paktay ka pare, mukhang sapul ni Cupido ang puso mo sa pagkakataon na to. Ano ba kasing nangyari? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa pag-ibig? Mukhang tinamaan ka. Muling sagot ni Arthur. Yun din ang hindi ko maintindihan sa sarili ko pare. Nababaliw na yata ako. Hindi siya mawala sa isip ko. Kahit nasa opisina ako siyang laman ng isip ko. Sagot ko naman. Agad na napailing si Arthur at takang-taka naman na tumitig sa akin si Peanut. Gaano ba kaganda ang Veronica na yan at nagkakaganyan ka? Ipakilala mo sa akin at nang makilatis ko. Sagot naman ni Peanut. Naku pare, sobrang ganda. Lakas ng apil. Kung ako sigurong unang nakakilala sa kanya. Baka bakuran ko kaagad eh. Swerte lang itong si Rafael dahil siya ang unang nakakita kay Veronica. Sabat naman ni Arthur, hindi ko naman mapigilan na batukan ito. Mukhang pati ito pinagpapantasyahan ng babaeng hindi maalis sa isip ko. What? Hindi mo nga ako hinayaan na mahawakan ng kamay niya. Pagkatapos babatukan mo pa ako? Aba Rafael, talagang pinaninindigan mo yung pagiging possessive mo ha? Bakit? Girlfriend mo na ba? Sinagot ka na ba? Muling wika ni Arthur na may halong pangaasar. Akmang babatukan ko ulit ito. Nang agad itong lumayo sa akin, tumatawa ito. Talagang hindi ko hahayaan na mahawakan mo siya, ulul. Sagot ko, lalo itong natawa. Nahawa na din sa kanya si Peanut. Yan, sa sobrang pagiging mapaglaro mo sa mga babae. Nakahanap ka din ng katapat. In love ng Rafael natin. Mukhang konting panahon na lang magpapatali ka na sa isang babae pare. Pangaasar nitong wika. Agad naman akong napatungga ng alak sa sobrang inis ko. Buwisit talaga. Imbis na manghingi ako ng payo kung ano ang dapat kong gawin. Mukhang puro pangaasar ang maririnig ko sa dalawang to. Nakakainis. Ako lang ba ang mapaglaro? Kayo din naman ah. Tigilan niyo ko ha. Kapag sa inyo nangyari ang nangyayari sa akin ngayon, tatawanan ko talaga kayo. Sagot ko, nag-high five pa ang dalawa na parang mga baliw. Sa sobrang inis ko bigla akong napatayo sa aking upuan. Hey, saan ka pupunta? Pikon agad? Kala ko ba hihingi ka sa amin ng payo, kaya mo kami tinawagan. Sagot ni Peanut nang mapansin na akmang aalis ako. Sinamaan ko ito ng tingin. Fine, ikaw naman, hindi na mabiro. Masaya lang kami. Dahil sa wakas in love ng pinaka-playboy sa grupo. Sabat naman ni Arthur. Muli akong naupo. Akmang magsasalita ako nang biglang pumasok si Drake. May mga kasama itong mga babae kaya hindi ko mapigilan na titigan ito ng masama. Nginitian lang ako nito at inutusan ng mga babaeng pumasok na. Agad na kumandungan dalawa kina Arthur at Drake. Samantalang ang isa ay umupo sa tabi ko. Agad akong umusog at inis itong tinitigan. Get lost! Wala ako ngayon sa mood para dito. Inis kong sigaw sa babae. Gulat naman na napatitig sa akin ang tatlo kong kaibigan. Nahintakutan naman na napalayo sa akin ng babae. Hindi marahil nito inaasahan ang pagsigaw ko. Hey bro, relax. Ano bang nangyayari sa'yo? Ganito naman lagi ang setup tuwing pumupunta ka dito sa bar ah. Prime na awat ni Drake. Napahilamos ako sa aking muka at tumitig dito. Agad niya namang nakuha ang ibig kong sabihin at sinenyasan nitong mga kasamang babae na lumabas muna. Gusto pa sana magprotesta nila Peanut at Arthur, pero sinamaan ko sila ng tingin. Sayang ang isang yun. Reserve mo sa akin yun mamaya, Drake ha? Narinig ko pang wika ni Peanut. Napailing ako. Lahat na lang ng may butas gustong pasukin ng gago. Masyadong garapal pagdating sa babae. Hindi marunong mamili. Kahit mga bayaran pinapatos. Sure Peanut, ikaw pa ba naman malakas ka sa akin eh. Bagay talaga sa yung pangalan mo, Peanut. Mani, mahilig sa mani. Sagot ni Drake. Napahalakak naman si Arthur dahil doon. Banas naman si Peanut dahil sa narinig. So, anong problema? Gusto mo na naman bang takasan ng responsibilidad sa kumpanya mo? Naku Rafael, ito na yata ang time na magseryoso ka na. Tingnan mo kaming tatlo. Businessman na ang pormahan. Wika ni Drake, may pagmamalaki pa sa boses nito. Nagkalat na ang bar nito sa buong Pilipinas. Sa sobrang hilig nito sa nightlife at party-party, talagang ang bar ang tinarget nitong maging negosyo. Pagka-graduate namin. Galing sa broken family kaya walang target ngayon, kundi payamanin ang sarili para ipakita sa mga magulang niya hindi sila kawalan sa buhay niya. Hindi yun.
I think in love ako sa bagong ampon nila mommy at daddy. Sagot ko, agad na nanlaki ang mga mata ng tatlo. Nag-ampon sila tita ng dalaga na? Paktay ka ngayon, mahirap yan pare. Ampon pala si Veronica, kung makabakod ka naman daig mo pa ang asawa. Sagot ni Arthur, kanina pa talaga ako naiinis dito. Walang ibang lumabas sa bibig kundi pangaasar. 18 years old pare. Teenager pa lang. Sagot ko, anong teenager? Dalaga na yun. Pwede nang asawahin. Sabat naman ni Peanut. Napahilot ako sa sentido ko. Mukhang walang magandang patutunguhan ng usapang ito. Mga batang isip itong mga kaharap ko eh. Mukhang wala talaga akong matinong makukuhang payo sa mga kaibigan ko. Kaya muli akong tumayo. Nakakainis. Lalong sumasakit ang ulo ko dahil sa kanila. Palibasa hindi pa nila nararanasan ang nararamdaman ko ngayon. Kaya ginagawa nilang biro ang lahat. Relax, ito naman oh. Nag-uumpisa pa lang tayo, lalayasan mo na kaagad kami. Sabat ni Lance. Binuksan nito ang bote ng isang beer at sinalina ng sariling baso. Muli akong naupo. Isa na lang talaga at magwa-walk out na ako. Napabuntong hininga ako at seryoso silang hinarap. In love na yata ako mga pare. Sagot ko. Nagkatinginan ng tatlo. Pagkatapos ay hinarap ako ni Peanut. Sure ka? Ba't hindi ka tinatabla ng love-love na yan? Anyari? Tanong nito. Agad ko tong pinaningkitan ng mga mata. Mukhang mag-uumpisa na naman yata. Di kung in love ka na sa kanya, alagaan mo siya. Mahalin mo. Ingatan mo. Ipadama mo. Napakasimple ng problema mo lalo na at kasama mo lang pala siya sa mansyon. Sagot ni Lance. Sa aming apat itong medyo seryoso sa buhay. Malakas akong napabuntong hininga sabay tingin sa malayo. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon. Kaya lang ayaw niyong magpaalaga eh. Sagot ko. Muling nagkatinginan ng tatlo. Ano ba kasing klaseng pag-aalaga ang ginagawa mo? Teka, hindi ba siya masaya sa mga ginagawa mo? Halos ubusin mo ng mga new arrivals kong mga items sa store tapos ayaw niya pa? Curious na tanong naman ni Arthur. Napakamot ako ng ulo. Iba kasi siya sa lahat. Hindi siya masaya sa mga ginagawa kong effort para sa kanya. Parang hindi siya apektado sa kapugian ko. Sagot ko. Napanganga silang tatlo. Si Peanut ang unang nakabawi. Lakas ng hangin ah. Kumapit kayo mga pare, baka matangay kayo. Sabat ni Peanut. Sa sobrang inis ko, binatukan ko ito. Seryoso ng usapan, hinahaluan na naman ang kabulastugan. Nakakainis talaga. Teka, ano ba kasing pag-aalaga ang ginagawa mo? Paano mo ipinapadama sa kanya na mahalaga siya sa'yo? Tanong na naman ni Lance. Saglit akong nag-isip at hindi ko maiwasan na mapangiti. Nang maalala kong halik na pinagsaluhan namin. Nakakakilig at hindi ko akalain na mababaliw ako sa labi niya. Inaalagaan ko siya. Inahawakan ko palagi ang kamay niya para maramdaman niya na walang ibang pwedeng magmay-ari sa kanya, kundi ako lang. Pagkatapos kapag may chance, inahalikan ko siya sa labi. Sagot ko, muling napanganga ang tatlo. Tulala silang tumitig sa akin. Hinampas ko ang mesa gamit ang mga kamay ko para kunin ang atensyon nila. Ano bang nakakagulat sa kwento ko't mukhang mga tangang reaksyon ng tatlong itlog na to? May mali ba sa paraan ng pag-aalaga ko kay Veronica? Ang bilis mo ah. Kailan lang siya dumating ng mansyon, naka-first base ka na kaagad? Bakit? Sinagot ka na ba niya? Niligawan mo na ba siya? Girlfriend mo na ba? Tanong ni Arthur. Sa dami ng tanong nito, hindi ko alam kung alin doon ang una kong sasagutin. Bakit? Kailangan pa bang ligawan ng isang babae para maangkin? Ulol, hindi ko gawain yun no? Sagot ko. Nagulat na lang ako nang biglang nagkatawanan ng tatlo. Mas nangibabaw ang tawa ni Peanut. Kaya ako ito binato ng ashtray. Buti na lang at agad na nakailag. Baka naman bad breath ka pare. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, baka naman lahat yun nag-iwan ng amoy sa nguso mo. Kaya ayaw ni Veronica. May halong biro na wika ni Arthur. Masama ko itong tinitigan. Parang hindi nyo naman alam ang rules ko. Never akong nakipaghalikan sa mga babae ko. Hinahayaan ko sila sa ibaba, pero hindi ako humahalik sa labi nila kahit na nagmamakaawa sila sa akin. Kadiri kaya. Tanging kay Veronica ko lang yun ginawa. At ang nakakainis, ayaw niya. Di ba't nakakainsulto yun? Sagot ko. Basta, isa lang ang sure ko.
Hindi ka niya type at nandidiri siya sa'yo. Tatawa-tawang sagot ni Arthur. Halatang nag-uumpisa na naman akong inisin nito. Matalim ko itong tinitigan. Ang bilis mo naman kasi, Rafael. Hinay-hinay lang kasi. Baka naman nabigla lang si Veronica. Ang bilis ng mga kilos mo. Bata pa siya at nasyak siguro siya sa mga mabilisan mong the moves. Sabat ni Lance. Saglit akong nag-isip. Pagkatapos napailing ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ewan ko ba? Sa tuwing nakikita ko siya, gusto ko siyang hawakan at yakapin. Kung alam niyo lang kung gaano ako nagpipigil para ikulong siya sa kwarto ko. Kung hindi lang dahil kay mami at sa mga kapatid kong babae. Hay nako, itinanan ko na yang si Veronica. Sagot ko, nagkatinginan ng tatlo't seryoso akong hinarap ni Lance. Pare, hindi madadaan sa santong paspasan ng lahat. Hinay-hinay lang kasi. Masyado pang bata ang babaeng napupusuan mo. Baka naman piling niya minamanyak mo siya, kaya gusto niyang umiwas sa'yo. Hinay-hinay lang. Hayaan mo muna na makilala ka niya ng lubusan. Ganoon ka din sa kanya. Ang isang relasyon, hindi nagtatapos sa init ng katawan. Hindi lang sa ibabaw ng kama ang sukatan kung gaano kahalaga sa'yo ang isang tao. Sagot ni Lance. Alam ko naman yun, kaya lang anong magagawa ko? Gusto ko siya. Gustong-gusto ko siyang palaging nakikita. Nababaliw na yata ako sa kanya, pare. Ang paulit-ulit kong sagot. Hay, mahirap nga yan. Ikaw lang ang makakasagot sa sarili mong problema. Ikaw lang din ang makakagawa ng paraan kung paano masusolusyonan yan. Sagot ni Lance. Pagkatapos ay itinaas nitong hawak na baso ng alak para makipag-cheers. Tahimik ko namang itinaas ang baso ko, tsaka inisang lagok ang laman niyon. Tumambay pa ako sa bar ng mga ilang oras. Pagkatapos ay tinawagan ko ang driver namin sa mansyon para magpasundo. Alam kong may tama na ako at ayokong magmaneho kapag tipsy na ako. Ayokong madisgrasya at makadisgrasya. Pasado 10:00 na ng gabi nang dumating si Manong Jerry. Nagtaksi ito at siya nang magdadrive ng kotse ko pa uwi ng mansyon. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nasa biyahe na kami. Kainis, bakit ba hindi ka maalis sa isip ko? Hindi ko maiwasang sambit. Agad namang napatingin sa akin si Manong Jerry. May pagtatakang ipinukol na titig nito sa akin. Manong Jerry, anong ginagawa ni Veronica sa mansyon kanina? Wala sa sarili kong tanong. Saglit itong nag-isip bago sumagot. Dumating po kanina si Ma'am Ayan Bella kasama ang magiging tutor ni Miss Veronica. Sagot nito, napatango ako. Mukhang magiging abala na ang Veronica ko sa mga susunod na araw. Mabuti nga para hindi na siya yayain ni Elijah sa kung saan-saan. Pagdating ng mansyon ay pasuray-suray akong naglakad paakyat ng hagdan. Akmang aalalayan ako ni Manong Jerry, pero pinigilan ko ito. Gabi na, magpahinga ka na Manong, kaya kong sarili ko. Ipagdadrive mo pa ako bukas ng umaga sa opisina. Wika ko dito, hindi na ako nito sinundan hanggang sa makaakyat na ako ng hagdan. Akmang papasok na ako ng kwarto ko, nang maisip ko si Veronica. Napangisi ako sa aking naisip. Bakit niya ba ako pagbabawalan? Sa akin din naman ang bagsak niya pagdating ng araw. Hindi ko naman siya hahalikan kung ayaw niya. Miss na miss ko na siya. Tatabihan ko lang siya sa pagtulog. Baka sakaling magandang gising ko bukas. Bulungkot agad na naglakad patungo sa kwarto ni Veronica. Pagdating sa tapat ng pintuan, agad kong pinihit ang seradura. Mukhang sineswerte ako ngayong gabi. Hindi nakalakang pintuan. Dahan-dahan ko yung binuksan at agad na sumalubong sa mga mata kong malamlam na ilaw na nagmumula sa lampshade. Agad na dumakong tingin ko sa kama at napangiti ako nang makita kong mahimbing na natutulog si Veronica sa ibabaw ng kama. Wala itong kamalay-mahalay na pinasok ko na ito dito sa kanyang kwarto. Inilak ko pang pintuan bago ko isa-isang hinubad ang suot kong damit. Tanging boxer short lang ang itinira kong saplot sa katawan. Hindi ako sanay na matulog na may suot na damit. Inamoy ko pang sarili ko kung mabaho ba ako. Baka ma-turn off sa akin si Veronica. Dapat mag-shower muna ako bago matulog. Kaya lang tinatamad ako. 11:00 na ng gabi at gusto ko nang matulog. Agad akong nahiga sa tabi nito. At hindi ko mapigilan na tunghayan ng payapang natutulog na mukha nito. Kainis, ang ganda niya talaga. Hindi kita pwedeng halikan, di ba? Pero hindi mo naman sinabi sa akin na bawal kitang yakapin at tabihan sa pagtulog. Bulong ko pa sabay hila ng comforter. Itinakip ko ito sa aming katawan. Sabay yakap ko dito. Inamoy-amoy ko ang buhok nito hanggang sa dalawin ako ng antok.
Lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya at hindi ko na namalayang pang nakatulog ako. Kinaumagahan. Nagising ako sa malakas na tunog ng alarm clock. Nagulat pa ako nang may biglang gumalaw sa tabi ko, kaya agad kong hinigpitan ang pagkakayapos dito. Inaantok pa ako at gusto ko pang matulog. Teka lang, Sir Rafael, bakit nandito ka sa kwarto ko? Narinig ko pang wika nito. Hindi ko ito pinansin, bagkus lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayapos sa bewang nito, gamit ang braso ko. Naramdaman ko pang pagpupumiglas nito, kaya muli akong nagsalita. Maaga pa, matulog pa tayo. Wika ko na may kalakip na lambing sa boses. Naramdaman ko naman na tumigil ito sa pagpupumiglas. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa puso ko, habang sinasami yung bango ng buhok nito. Shit, ano bang gamit niyang pabango? Bakit ang bango niya? Hindi ko maiwasang bulong. Bakit po ba nandito kayo sa kwarto ko? Tsaka, bakit amoy alak ka? Tapos, nakahubad ka pa. Narinig kong wika ni Veronica, hindi ko maiwasan na mapangiti. Uminom ako kagabi kasama ng mga kaibigan ko. Gabi na ako nakauwi kaya naisipan kong dito na dumiretso sa kwarto mo. Sagot ko, hindi na ito sumagot pa kaya unti-unti kong idinilat ang aking mga mata. Sumalubong sa paningin kong nakatitig na mga mata ni Veronica sa mukha ko. Hindi ko maiwasan ng mapangiti. Alam kong gwapo ako, kaya wag mo kong titigan ng ganyan. Baka mamaya magalit ang alaga kong anaconda at bigla ka nalang tuklawin. Anas ko dito habang titig na titig sa maamo nitong muka. Agad na nanlaki ang mga mata nito at mabilis na bumangon. Bumaba ng kama at agad na naglakad palayo sa akin. Hindi ko naman maiwasan ng matawa. Napaka-inosente talaga nito. Mukhang sulit ang desisyon ko kagabi na tumabi sa kanya. Veronica's POV. Nagising ako nang may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata para lang sumalubong sa paningin kong natutulog na mukha ni Sir Rafael. Agad na nanlaking aking mga mata at inilibot ang tingin sa paligid. Gusto kong masiguro na nasa sarili akong kwarto. Kung ganon, anong ginagawa dito ni Sir Rafael? Bakit katabi ko siya ngayon? Akmang babangon na ako nang lalong humigpit ang pagkakayapos nito sa akin. Mukha namang mahimbing ang tulog niya. At hindi ko maintindihan kung bakit sa sobrang higpit ng pagkakayakap niya sa akin, hindi ako makawala. Hindi ko tuloy maiwasan na titigan ang gwapo nitong mukha. Agad na kumabog ang dibdib ko. Nang malapitan kong matitigan ang matangos nitong ilong at normal na mapupulang labi. Muling sumagi sa isipan ko ang mga halik na pinagsaluhan namin. Saglit lang, maaga pa, matulog pa tayo. Narinig kong wika nito, lalo naman akong nagtaka. Dahil napansin kong wala itong damit pang taas. Bigla akong nakaramdam ng pagkailang ng may kung anong matigas na bagay na sumasagi sa hita ko. Huwag kang malikot, baka magising ang anaconda ko. Sa sinabi niyang yun ay biglang nagkaroon ako ng lakas para makabangon at makaalis ng kama. Hanggang dito pa ba naman sa kwarto ko dala-dala niya pa rin ang anaconda na yan? Paano kung makatuklaw yan? Paano kung mapuruhan ako? Di patay ako. Sir naman, bakit pati dito sa kwarto ko dala-dala mo pa rin yan? Ilabas niyo na po yan. Takot po ako sa ahas. Wika ko dito. Napansin ko pang pagngisi nito bago dahan-dahan na bumangon. Tama nga, napansin ko kanina. Wala itong damit pang taas. At lalong namilog ang mga mata ko nang mapansin na naka-boxer shorts lang ito. Mahabaging anghel sa kalangitan. Tumabi po kayo sa akin na yan lang ang saplot niyo sa katawan. Hindi ko mapigilang wika. Napahalakhak ito. Pagkatapos ay bali walang naglakad sa harap ko. Kaya agad akong napatakbo papuntang banyo. Dali-dali akong pumasok at agad na inilak ang pintuan. Ang bastos ni Sir. Hindi niya ba alam na wala pa akong karanasan? Lalong-lalo na ang mga mata ko. Hindi ko maiwasang bulong sa sarili ko. Tinapik-tapik ko pa ang mukha ko para mawala sa isip kong bumubukol sa pagitan ng hita ni Sir. Grabe siya. Hindi man lang siya nahihiyang ibalandra ang katawan niya sa akin. Tsaka, paano kaya siya nakapasok dito sa kwarto ko? Veronica! Napapitlag pa ako nang bigla itong kumatok sa pintuan ng banyo. Hindi ko ito sinagot. Bahala siya dyan. Hindi ako lalabas dito sa banyo hanggat hindi siya umaalis dito sa loob ng kwarto ko at isama ang anaconda niya. Lalabas na ako. Bilisan mo, magkita na lang tayo sa dining room. Wika nito.
Hindi ko ito sinagot, bagkus binuksan ko ang tubig sa shower para hindi ko na marinig ang iba pang sasabihin niya. Halos 5 minuto din akong naglagi sa loob ng banyo na walang ibang ginawa kundi tumunganga lang. Pagkatapos dahan-dahan akong sumilip, masiguro kung umalis na ba si Sir Rafael. At nang masiguro na wala na ito, ay agad akong lumabas ng kwarto sabay titig sa kama ko. Parang dinaanan ng bagyo sa sobrang gulo. Kaya wala akong nagawa kundi ang tupiin ang lahat ng kumot na ginamit at ayusin sa pagkakasalansan ng mga unan. Pakiramdam ko na aamoy ko pa rin si Sir Rafael dito sa kwarto ko. Ano kaya ang nakain niya at dito siya dumiretso kagabi sa kwarto ko? Sa sobrang sarap ng tulog ko, hindi ko man lang namalayan ang pagpasok nito.